Good morning guys. Ito pala yung business ng asawa ko. Yan ang asawa ko. Tingnan nyo. Ang pogi-pogi no. Anong masasabi nyo sa kanya? O nag-ano siya. Ito yung business namin. O tingnan nyo. Meron kaming risograph machine. O isa. Dalawa. At yung pangatlong risograph. Ayan si Diane. O siya yung nag-operate ng isa kong risograph machine. Okay. So, ito yung business namin. Ito. O, tingnan nyo. Meron kaming customer doon, no, nagko-computer. Tapos, yung lalaki doon, isa. Yan si Amir. Nagpapadding siya ng mga ginagawa naming receipts. So, dami, no? O, yun pa, o. Dami pa kami ipa-deliver namin yan bukas. Yun. Dami naming job. Thank you, Lord. At binigyan nyo kami ng maraming trabaho. Nagkapera kami. And at the same time, nakatulong kami sa mga tawa namin na magkasahod sila. Hindi ko na uutangin yung pangsahod nila kasi meron na kaming job. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon noon. At binigyan kami ng maraming job. O, tingnan nyo guys. O, dami, no? O, dami yun. Yung sa likod doon, no? Yung nakapack ng mga papel doon. I-deliver namin yung bukas. And after 2 to 3 weeks, pera na yan. O, yun. Busy kaming lahat dito. Ako lang yung hindi busy. Kasi, ako lang hindi busy dito. Kasi sabi ko nga part-time lang ako dito, hindi ako full-time. Kasi full-time teacher ako, kaya lang wala kaming pasok. Kaya tingnan mo yung asawa ko. O, tingin ka naman sa video. Sa camera. Oh, say hi. Hi. Naku, ano ba yan? Umaya. Ay, pasensya na kayo guys. Kasi asawa ko, napaka-shy yan. Hindi yan sanay sa camera. Ako din noon, shy din ako. Kaso kinapalan ko na mukha ko para makapag-vlog ako. Kasi wala naman akong... Minsan wala akong magawa, hindi ako makapag-upload ng music video ko kasi nasira yung microphone ko. Hindi pa ako nakabili ng microphone. Ayoko kasi mag-order online, baka pagdating ng item hindi naman gumagana. So gusto ko, bibili ako actual talaga yung pupunta ako sa store at ako yung pipili ng microphone na bibilhin ko. Kasi nga, ilang beses na akong umorder online, ay naku, pagdating ng item, hindi naman ako satisfied kasi hindi naman gumagana. Gaya nung umorder ako ng mini vacuum. Pagdating, hindi gumagana. Umorder ako ng peanut butter maker. Pagdating, parang laruan lang. Umorder din ako ng yung ginagamit ng asawa ko sa pag-fishing, yung rod. Ay naku, ang liit-liit pala. So kaya nga ayoko na umorder online. Mga damit-damit na lang yung in-order ko sa online. At yung iba naming mga materials dito sa business ng asawa ko, in-order ko online. Gaya nito. Gaya ng ito. Itong laminating film sa online ko ito in-order. Tapos itong mga machine namin, itong risograph machine namin, yung ginagamit namin yung mga Xerox machine, photocopier machine, sa Metro Manila ko yan in-order. Kasi dito wala masyadong nagbebenta ng mga ganitong gamit. So, itong yung business ng asawa ko. Laminating, printing, photocopying, computer, yun yung business ng asawa ko. In short, duplicating business yung business ng asawa ko. So, ayan, tingnan nyo. Oh, busy lahat. Busy lahat ng mga tao dito. Ako lang talaga ang hindi masyado busy. Kasi nga part-time na ako dito, di ba? Ako lang ang financial officer pala dito. Ako yung treasurer, ako yung secretary. At the same time, ako yung taga-utos. Taga-utos. Diba, hindi. Kidding aside, yun talaga trabaho ko dito. Ako yung nag-compute ng salary,
ng mga tao ko every 15th and 30th of the month. Kasi twice ako nagbibigay ng sahod. Tapos ako rin yung nagko-compute kung magkano babayaran sa mga yung may bibilhin kaming mga papel. Ako yung taga-compute. Ako yung taga-compute dito. Or in short, I'm the financial analyst. Financial analyst ako ng business ng asawa ko. Kasi asawa ko hindi mahilig mag-compute. Ayaw niya. Gusto niya trabaho na siya ng trabaho. Patrabahuin ko lang daw siya. Ako na lang lahat na compute. Ako na babudget sa lahat ng mga gastusin dito sa store namin, gaya ng mga benefits ng mga tao ko, sweldo, mga meals namin dito sa store. Ako yung lahat. Hindi nakikialam asawa ko. Pati nga sa sahod ko, hindi niya alam magkano sahod ko. Hindi alam na asawa ko magkano sahod ko at kung anong mga tinatanggap ko sa school na mga bonuses. Hindi niya alam. Hindi siya nakikialam. At sa mga binta namin dito sa store, hindi siya nakikialam. Trabaho na siya na trabaho. Ako na lahat. Mabuti na lang at hindi ko siya niluloko. Hindi ako manluloko. Pag manluloko pa siguro ako, ewan ko lang. Baka kahit brief, hindi na makabili asawa ko. Kasi ubos na lahat. Okay. So, ganyan. So, yan. Yan ang business namin. O, yun. O, yung isa ko tao, nag-preprint siya. May customer kami na nag-computer and after that, ipiprint niya. So, iprint niya yan. Yun si Dayen, nagra-risograph siya. Ano yan? So, yan. So, yun. Yun yung mga rods ng asawa ko kasi every Sunday or not every Sunday, pag wala na kaming trabaho, pumupunta nga kami sa dagat, napi-fishing kami. Yun yung aming stress reliever, pag-fishing. Okay. Yun ang trabaho namin. Kung walang kaming masyadong trabaho, especially Sunday. Okay. O yun. O, maanga. Ang dumi-dumi na nga ng shop namin, hindi na kami nakapaglinis kasi busy na kami. So, malilinis yan pag tapos na lahat ang trabaho namin. Okay, so hopefully next week. Kaso hindi talaga sa ngayon, nagpapasalamat nga ako sa Panginoon kasi nung 2020, yung pandemic pa, nako, gusto ko na sanang mag-close ng business muna pansamantala kasi palagi na lang akong abono sa mga gastusin, pang sahod ng mga tao ko. So, nagpapasalamat ako talaga kay Lord kasi itong 2023, biniyayaan niya talaga kami ng todo-todo. Okay. So, maraming salamat Lord at hindi mo talaga ako pinababayaan. Ikaw talaga ang aking provider, yung healer at saka yung protector namin. So, maraming salamat po. Okay? So, yun, yan, tingnan mo aming shop. Kahit ang dumi-dumi niyan, sige lang, after na matapos ang mga gawain, maglalaan kami ng isang araw or kahit kalahating araw lang na linisin namin ito. Okay? So, hanggang sa muli, ito po again, si Teacher Tifel, nagsasabing, ang buhay ay maganda. So, wag natin sayangin ito. Bye-bye.